Walang kasalanan ng anak ko. Aksidente ang nangyari, hindi niya ginusto ito. Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na alam ng anak mo na may sakit na epilepsy ang anak ko. At mas lalong alam ng anak mo na may phobia si Josh. Pero para lang kumita, ginawa niyang content yon. Ipinost pa nga niya, di ba? Nakita mo na ba ang prank na ginawa niya? Nagmagandang loob na nga ako na magbigay ng malaking halaga para sa libing ng anak mo. Tapos ganito pa ang sasabihin mo? Sisisihin mo pa ang anak ko? Pues ito ang tandaan mo. Kahit anong gawin mo ay hindi na maibabalik to ng buhay ng anak mo. At wala ka rin naman maikakaso sa amin. Iyon ang akala mo. Dahil may magagawa ako para pagbayarin kayo. Kayong lahat. Sa panahon ngayon ay uso ang paggawa ng mga vlog na may kanya-kanyang content para pagkakitaan. May sumisikat pero meron ding hindi. May mga sikat na ginagawa na lang ang content hindi para makapagpasaya kundi para pakinabangan ang kikitain sa views at subscribers. Katulad na lang ng kaibigan ng pinsan ko. Ayon sa kanya ay 3 sila dating magkakaibigan. Magkakaiba man ang kanilang edad at katayuan, ay hindi yun naging hadlang sa layunin nilang makilala at makapagpasaya. Pero dahil din sa kasikatang yon, ay lumabas ang tunay na ugali ng pinakamayaman nilang miyembro na si Ate Hazel. Bagamat mayaman na siya at sikat ay hindi pa rin siya kontento. Umabot pa sa puntong na disgrasya ang isa sa kanila na nagsanhi ng pagkasawi ng kanilang editor. Ngunit naging mapagmataas pa rin ang dalaga. Ano kaya ang karmang naghihintay sa disgrasyang plinano mismo ni Ate Hazel? Kakayanin kaya niya ang kabayaran sa katuwaang nauwi sa kamatayan? Paano niya haharapin ang galit ng inang nawalan? Samahan niyo ko sa pagtuklas ng mga naganap sa pagitan ng magkakaibigan. Kuya Josh, parang hindi naman nakakatakot ang exploration natin sa Batanes. Ano kaya kung lagyan mo na lang ng fake ghost, tapos sabayan mo ng mga mas nakakatakot na sounds? Yung mga may panggulat factor? Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala. Sisiguraduhin ko sa inyo na kahit hindi masyado nakakatakot ang expo natin, magugulat sila sa mga sounds. Isa pa, madali lang naman i-adjust ang ambience. Sisiw sa akin to. Naku, siguraduhin mo ha. Malapit na tayong magka 3 million subscribers. Need talaga natin i-push. Guys, ano kaya ang next content natin? Anong bagong gimmick na naman ba ang gagawin natin? I-post mo, Bax, na kapag nakakuha tayo ng 3 million subscribers, gagawin natin ang request ng isa sa mapalad na fans or pupuntahan natin ang suggested haunted place na gusto nilang i-feature natin. Para naman binibili na natin ang mga fans. Pero magandang ideya nga naman. In that way, hindi na tayo mahihirapan pang mag-isip kung saan tayo pupunta. Hello? Sikat na kaya tayo? Isa pa, token of appreciation lang yun. Ay, marunong ka palang mag-appreciate, Ate Hazel. Umirap lang si Hazel. Habang si Josh naman ay natatawa na lang sa reaksyon ng kaibigan na halatang naiinis. Kaya naman bago pa lumabas ang kamalditahan ng nag-iisang dalaga sa kanila, ay iniba na niya ang usapan. Naisan ko na sa'yo, MJ. Ikaw nang bahala mag-caption ha. Basta ako, ang trabaho ko, editor at videographer. Kaya kayo nang bahala dyan. Hazel, hindi ka pa ba nagugutom? Nag-order na ako ng food natin. Paniguradong galing na naman sa sosyal na resto yan. Ano ngayon? Huwag ka mag-alala, hindi ko ginamit ang kita natin. Sariling pera ko ang ipinambayad ko. Iba talaga pag rich kid. Kaya ang swerte natin, Kuya Josh, no? Madalas tayong libre sa food, sa gala, pati sa equipment. Ikaw talaga. Inaasar mo na naman si Persephone.
Alam mo namang kaligayahan niyang gumastos eh. Aba, talaga naman. Kung hindi ko kaya kayo bigyan ng food at i-hold ko ang share niyo sa sahod, bukas ko pa naman iwi-withdraw yun. Ito naman, di na mabiro. Ang mabuti pa, mag-isip na lang tayo ng next na gagawin nating content. Normal video ba? O exploration ulit? Iisipin ko pa. Ilang saglit pa ay dumating na ang in-order ni Hazel. Napangiti si MJ nang makita niya ang lalagyan ng mga pagkaing idiniliver. Habang si Josh naman ay inayos na ang lamesa na kanilang pagkakainan. Ayusin ko ng pagkakainan natin. Naku, nakakahiya naman. Ako nang bahala sa mga gamit ko at sa laptop. Bilisan nyo dyan, ang bigat kaya ng food natin. Ayan na po, mahal na Reyna. Malapit nang maayos ang lamesa. Akin na nga mga bitbit mo. Dami mo namang in-order. Mauubos ba natin to? Mas okay na yung sobra, kaysa naman kulang. Isa pa, may ref ka naman. May microwave ka rin na pwedeng pag-initan. O ayan, Kuya Josh, pwede mo na pong ibaba. Mabuti naman, gutom na ako eh. Kainan na! Masayang pinagsaluhan ng tatlo ang mga pagkain. Nang matapos na sila, ay ipinost na ni MJ ang kanilang bagong video. Habang si Hazel ay masayang pinapanood yun. Masaya siya dahil nagawang nakakatakot ni Josh ang exploration nila gamit lang ang mga sound effects. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa isang coffee shop, ay nagbabasa sila ng mga komento ng fans. Ang dami ng mga comments. Kailangan ba talaga nating isa-isahin lahat ng to? Hindi naman. Mamili ka lang. Kailangan natin maging handa dahil 10 na lang ang kailangan natin para maka 3 million subscribers tayo. Mukhang mabenta talaga sa panahon ngayon ng mga haunted exploration. Nadadagdagan ng views and comments, oh. Uy, may isang comment dito. Ang sabi niya, may isang haunted na old villa resort sa lugar nila. Wala pa daw nakakapag-feature nun. Umaasa daw siya na tayo magiging kauna-unahang explorer na makakagawa ng exploration video ron. Anong pangalan ng resort? Subukan kong tingnan sa Google. Villa Cara Resort. Villa Cara? Ang corny naman ng name ng resort na yan. Siguro kaya walang nagpupunta para i-feature yan dahil ordinary resort lang. O baka naman pangit talaga. Naputol ang pagtawa ni Hazel nang bigla na lang ipakita ni Josh ang itsura ng resort. Napairap na lang ang dalaga dahil kabaliktaran ng kanyang sinabi ang itsura nito. Namangha naman si MJ sa nakita niyang magandang istruktura ng Villa Cara Resort. Wow, ang ganda! Sinabi mo pa, may pa-fountain pa at playground, oh. Itinayo ito noong 1980s, pero nagsara din noong taong 1990. Saan mo naman napagkukuha ang impormasyong yan? Sigurado ka bang ito talaga ang itsura at hindi fake ang impormasyon? Sa isang lumang magazine nang galing ang impormasyon ayon sa website. May kumpletong address na rin dito. Pinasa ko rin ang dahilan kung bakit ipinasara ang resort. Bakit nga ba? Mukhang maganda naman ang lugar. Nagsara daw dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga nagiging guest nila. Ang malala pa ron, nabaliw ang asawa ng may-ari na si Mrs. Cara de la Cruz. Naniwala ka naman? Para namang hindi nyo alam ang kalakaran sa mga bali-balita na ginagawan lang ng mga journalist ng sarili nilang version of the story. Ano ka ba? Sinubukan pa nga daw ibenta ni Mr. De La Cruz ang resort. Pero sa tuwing may bibili nun, binubulabog ng mga espiritu at mga elemento. Isa pa, dun din nagpakamatay si Mrs. Cara. Oy, mukhang magandang i-feature. May history na, may horror pa. Kung yan kaya ang gawin nating next exploration, ano sa tingin nyo? Gagawa na ako ng script? Ay nako, bahala nga kayo. Siguraduhin nyo lang na magiging maganda ang output. Kontakin nyo rin ang fan na nag-suggest niyan. Baka mamaya niloloko lang tayo. O sige, tulungan na kita MJ sa pagre-research para mabilis mo magawa ang script.
Habang tuwang-tuwa ang dalawa, ay panay naman ang irap ni Hazel. Hindi dahil sa kontra siya sa mga ito. Kaya lang ay hindi niya gusto na masyadong naniniwala ang dalawa sa nabasa lang nila sa internet. Yes! Tapos ko na ang script! So, nakahanda na ang lahat? Na-check nyo na ang mga equipment na dadalhin natin? Nag-book na ako ng tutuluyan natin. Nakausap nyo na ba ang nagsuggest niyan? Yes! Yes and yes! Kaya relax ka lang, Hazel. Masyado ka yatang na-stress this past few days, ah. Oo nga. Nag-away na naman ba kayo ng daddy mo? Ano pa nga ba? Pero yaan nyo na yun. Ang mahalaga ngayon ay magawa natin ng maayos ang next na content natin. So, Thursday night ang biyahe natin ha. Dahil sabi ko dun sa nakausap ko, Friday morning tayo darating. 3 to 4 hours lang naman yata ang biyahe. Kaya pack your things and equipment na. Bukas na pala. Mabuti na lang lagi kong nililinisan at chinecheck ang mga equipments ko. Okay! May time pa tayo para makapagpahinga! By the way, ang van namin ang gagamitin natin. Kaya kahit marami tayong dalhin. Ako na ang bahala sa snacks natin sa biyahe. Magdadala na rin ako ng cooler. Balita ko kasi maraming fresh na seafood doon. Hindi katulad dito sa atin sa Manila na frozen. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Habang si Hazel naman na naiwan sa bahay nila ay minomonitor ang mga huling video nila. Yun ang paraan niya para mapawi ang stress. Kinabukasan, maagang dumating sina Josh at MJ sa bahay ni Hazel. Ang aga nyo naman, 5:00 pa lang ng hapon na. Mamaya pa tayong 11 aalis. Nag-PM ako sa inyo Hindi niyo ba nabasa? Nangungulit si Kuya Josh eh. Agaan na lang daw natin ang pag-alis para makadaan tayo sa kanila. Ipakikilala niya daw tayo sa nanay niya. Kila Tita Minda? Nakilala na niya ako nun Namimiss ka na daw niya. Ikaw pa lang kasi ang nakilala niyang kaibigan ko na babae. Baka akala ni Tita girlfriend ka niya, Ate Hazel. Shut up, Bax! Sinabi mo na sana kanina, Kuya Josh. Para nakaligo na ako. Wait lang pala. Maliligo lang ako. Tapos biyahe na tayo. Yes! May lihim kayong relasyon, no? Pag hindi ka tumigil, ibabawas ko sa share mo ang accommodation natin. Tumigil na sa pangaasar si MJ. Habang si Hazel naman ay naligo na. Umabot lang ng mahigit kalahating oras ang pagligo ng dalaga. Nang matapos na siya ay nagbihis lang siya at nagpasyang sa sasakyan na lang mag-aayos ng mukha at buhok. Okay na ba ang lahat? Wala ba tayong naiwan? Palagay ko nakalimutan mo mag-makeup at magsuklay. Pwede naman dito sa sasakyan. Okay na. Naikarga ko na lahat ng equipments at bags natin. Ikaw ba? Wala ka na bang naiwan? Phone, iPad? Nandito na lahat sa tote bag ko. Kung ganun, umalis na tayo. Yahoo! Oo nga pala, MJ. Pagkaharap naman natin si Tita Minda, pakilagyan mo muna ng zipper ang bibig mo, ha? Baka mamaya maniwala siya sa mga sinasabi mo. Opo! Naiinis na inirapan ni Hazel si Josh na sinamahan pa ng paghampas. Pero hindi pa rin tumigil ang binata sa pagtawa sapagkat namumula ang mukha ng dalaga. Huminto lang siya nang mapansin niyang piko na ang kaibigan. Kaya naman, mas minabuti na lang niya ang magmaneho para makaalis na sila. Ilang oras din silang bumiyahe bago makarating sa Bataan. Anak! Mabuti naman at ligtas kayong nakarating. Oh, kumusta ka na, iha? Hindi ba sakit sa ulo ang anak ko? Oh, may kasama pala kayo. Mano po, Nay? Hello po, tita. Ayos naman po ako. Ay, yes po, ma dear. Ako po pala si MJ, ang muse ng grupo. At junak-junakan nilang dalawa. MJ, manahimik ka. Nako, bukang joker ang kaibigan ninyo
Halina kayo, nakahanda na ang pagkain. Ipinagluto ko kayo ng chicken pastil. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na tsokolate. Salamat po, Nay. Hindi pa rin po ninyo nakakalimutan ang paborito ko? Nakaka-touch naman. Ganun talaga. Daughter-in-law ka niya eh. Isang hirit mo pa, pababalikin kita ng Manila na naglalakad. Shh, tama na yan. Kumain na tayo. Masaya nilang pinagsaluhan ang inihanda ng ina ni Josh na si Aling Minda. Nang matapos na silang kumain, ay panay lang ang tanong ng ginang sa buhay nila sa Maynila. Masayang nagkwento naman ang kanyang anak na binata sa pagiging tagumpay ng kanilang mga video. Nang sumapit na ang 12:00, ay nagpasya silang magpaalam na kay Aling Minda. Mag-iingat kayo sa biyahe, ah. Kung may oras pa kayo sana madalaw niyo ulit ako. Nay, walang iiyak. Pagkatapos naman ng exploration namin dito mas madalas mo na ako makakasama. Anong ibig mong sabihin? Magbabakasyon ka rito? Hindi lang ako basta magbabakasyon, Nay. Dahil patatayuan na kita ng maliit na tindahan. Para naman hindi ka na nabuburyong. Ay, sige pala. Basta mag-iingat kayo sa daan at sa gagawin ninyo na basta yung ginagawa niyong mga video. Sige na anak, baka naghihintay na ang mga kasama mo. Hazel, dalawin mo ulit ako rito ha. Alam mo namang ikaw ang napipisil kong maging manugang. Po? Ako? Manugang? Si Nanay talaga. Sige po, aalis na po kami. Nagmamadaling hinila ni Josh si Hazel pasakay ng van. Nang makapasok na ang dalaga, ay saka lang siya muling tumanaw sa kanyang ina at kumaway. Doon pa lang siya pumasok sa driver's seat. Mabilis na pinaandar niya ang sasakyan dahil iniiwasan niyang magtanong pa si Hazel sa nasabi niya. Ano yung sinabi mo kanina? Plano ko pa lang sana na sabihin sa inyo na after ng exploration natin yun na ang last ko. Tumatanda na rin kasi si Nanay kaya ang kikitain ko ron, gagamitin kong panimula niya. Huwag sana kayo magtatampo sa akin ha, iniisip ko lang si Nanay. Ay, dapat pala lubos-lubosin na namin nandito ka, Kuya Josh. Grabe, ngayon pa lang mamimiss na kita. Pumayag na ba ako? Ganun na lang ba yun? Hazel naman, pwede pa rin naman akong tumulong sa inyo Pero hindi nyo na nga lang ako makakasama lagi. Pag-iisipan ko pa, kaya huwag kang magsaya dahil hindi ganun kadaling iwanan ako. Ay, jowa ang peg? Yung totoo? Manahimik ka! Hindi ako natutuwa sa inyong dalawa ha? Matulog ka na muna, may ilang oras pa naman ang biyahe natin. Inirapan ni Hazel si Josh at saka tumalikod. Napapakamot naman ang ulo si Josh, habang si MJ naman ay napakibit balikat na lang. Ilang oras pa silang bumiyahe bago nila narating ang mismong bayan na kanilang pupuntahan. 4:00 na rin ng mga sandaling yon, kaya naman ginising na nila si Hazel. Miss Ganda, gising na. Nandito na tayo sa bayan ng pupuntahan natin. Hanapin nyo na lang yung Sambal Ancestral House. Hala, si Ate Haze. Naku naman. Magtanong na nga lang tayo doon sa mga tricycle driver doon Baka alam nila kung saan ang sinasabi ni Ate Hazel. O sige, hayaan na muna natin si Hazel. Mukhang nagre-recharge pa yan para sa exploration mamayang gabi. Lapit mo na puro at ako na magtatanong. Yun nga ang ginawa ni Josh. Lumapit sila sa mga nakapilang tricycle. Nang may makitang driver, ay inihinto ng binata sa isang gilid ang sasakyan. Kaagad namang bumaba si MJ at nagtanong ng direksyon sa mga ito. Swerte naman na kilala ang lugar at binigyan sila ng direksyon. Pagkatapos magpasalamat ng Becky, ay sumakay na siya kaagad. O anong sabi? Naantok na ako.
Diretso lang daw tayo. Tapos sa ikatlong crossing ay kakanan. Pagkakanan natin, may kanto daw doon na papunta sa taas. Pag nakaakyat na tayo, yun ang Sambal Ancestral House. Okay. Kuya, hindi ka po ba natatakot sa daan? Ha? Ano naman ang nakakatakot? Paglagpas natin sa pila ng tricycle, napakadilim na. Tapos, sementeryo pa ang nasa kaliwang bahagi ng daan. Tapos mamaya may kakalabit sa likod. Kuya naman seryoso kasi. May nadaanan na rin tayo kaninang sementeryo. Tulog ka yata kanina Sa Olongapo, dun sa pasigsag na daan. Mabuti na lang pala tulog ako kanina. Kuya, natatandaan mo naman ang sinabi ko na direksyon, di ba? Yap, kaya relax ka na dyan. Sumandal si MJ at saka nagkalikot ng cellphone at nanood na lang sa TikTok. Ayaw niyang tumingin sa kanilang dinaraanan sapagkat natatakot siya na baka may ibang makita ang kanyang malilikot na mata. Kahit pa nga haunted houses ang pinupuntahan nila, ay hindi pa naman siya nakaranas ng kakaiba. Hindi na nga niya napansin na nakarating na sila sa harap ng ancestral house. Hazel, gising na. Nandito na tayo. Okay. Wow! Ang sosyal naman ang tutuluyan natin. Old Hispanic House. Tamang-tama sa tema natin. Dalian nyo, tinaantok na ako. Tawagan ko lang yung kausap ko. Yan na yata ate. Papunta rito sa atin Yeah, that's her. Tara na. Bumaba sila ng sasakyan at hinarap ang babaeng papalapit sa kanila. Inabot lang nito ang susi kay Hazel. Pagkakuha ng susi ay binuksan na niya ang pinto ng ancestral house. Kaagad namang nagtulong sina Josh at MJ sa pagbaba ng mga gamit. Diniretso pasok na nila ang mga yon. Nang matapos na sila sa ginagawa ay nagkanya-kanya sila ng lakad. Wow! Ang lapit natin sa dagat! Ang ganda ng view! Bahala na muna kayo sa mga sarili nyo Matutulog na muna ako. Ilan bang kwarto dito? 3. Doon ka sa nakabukod na pinto Amin ni MJ yung magkatabi. Okay, pahinga na ako. Kayo rin magpahinga na muna. Bakbaka na mamayang gabi. Lalabas na muna ako. Susubukan ko magtanong-tanong. Hihintayin ko rin ang sunrise. Bahala kayo. Siguraduhin nyo lang na walang papalpak mamaya. Sabay na tumalikod sina MJ at Josh kay Hazel. Naiinis naman ang dalaga. At para mawala ang nararamdaman niyang inis ay pumasok na lang din siya sa kwartong kanyang gagamitin. Pagpasok niya ay muli niyang pinanood ang kanilang last upload. Pero mas nainis lang siya nang mabasa niya ang mga negative comments doon na peke daw ang mga exploration nila. Kaya naman, nagpasya siyang mag-live para ipaalam sa mga fans na nasa destination na sila ng kanilang next exploration journey. Mabuti naman at gising ka na. Alauna na at nagugutom na ako. Mukhang hindi maganda ang tulog mo Wala pa ba si MJ? Ay nako, ewan ko ba sa baklang yon? Mukhang lalaki yata ang hinahanap at hindi impormasyon. Kaya hanggang ngayon wala pa. Nakakainis! Magtututbrush lang ako tapos kain na tayo. No, i-check mo muna yung mga equipment. Kailangan maayos lahat. Sige na nga, titignan ko na muna. Tapos kain na tayo Tatawagan ko na rin si MJ para sabay-sabay na tayo mag-lunch. Ay, please, make it fast. Nagugutom na talaga ako. Pero gusto ko munang siguraduhin na maayos na ang mga equipment. Minadali na ni Josh ang pag-check sa mga equipment na alam naman niyang functioning lahat. Tinawagan na rin niya si MJ. Nagsabi naman ang Becky na pabalik na rin ito at may bagong impormasyong nalaman. Ilang sandali pa ay dumating na si MJ.
Sasabihin na sana niya ang kanyang nalaman pero pinigilan siya ni Hazel at nag-aya muna itong kumain. Kaya naman, nang dumating sila sa kainan, ay doon na lang niya ikinuwento. Total hinihintay pa naman natin ng pagkain. Ano nga ulit yung sinasabi mo, MJ? Ayun na nga, may nakuha kong ibang istorya tungkol sa Villa Cara Resort. Mukhang interesante ang impormasyon mong yan Ano bang nasagap mo? May isang matandang babae ako nakausap. Sabi niya, totoo daw na nabaliw si Cara. Pero hindi daw totoo na nagpakamatay ito. Talaga? Ano pala nangyari sa kanya? Nagkasakit? Pinatay? Nawala na parang bula? Hindi yun ang sinister na nalaman ko. Ano pala? Pwede ba sabihin mo na lang? Nakakainis naman, panay pa sa kalye. Ito na nga, sasabihin ko na. Hindi lang mga guest nilang namamatay. Kasing sabi sa akin na matanda, dahil nga nabaliw si Cara, napatay niya ang 2 anak niya at sinasabi niyang mga demonyo sila. Wait, may 2 anak sila? No, 3 ang anak nila. Pero na mangyari yon, wala ang panganay na anak ng mga De La Cruz. So, pinatay niya ang mga anak niya? Anong sunod na nangyari? Pinatay siya ng asawa niyang lalaki. At ang totoong nagpakamatay ay ang lalaki at hindi si Cara. Sigurado ka ba na legit yan? Oo naman. Kaya nga hindi ako kagad nakabalik dahil naghanap ako ng magkukumpirma. Oh, may nahanap ka naman ba? Ako pa ba? Ewan ko ha, pero I'm a little bit skeptic about that. Totoo nga daw. Babaragin pa sana ni Hazel si MJ pero dumating na ang kanilang pagkain. Dahil natakam sila sa masarap na nakahain ay kumain na muna sila. Nang matapos na silang mananghalian ay bumalik na silang muli sa ancestral house. Doon sila naghintay ng tamang oras para simulan ang kanilang exploration. Sinigurado na lang muna nila na maaayos ang lahat at hindi papalya pag ginamit na nila. Ito na ang tamang oras. Nandito na rin tayo sa harapan ng Villa Cara. Maayos na ba ang lahat? Camera, check. Lights, check. Mic, check. Okay, akin na ang script, MJ. Baka may makalimutan akong sabihin about sa history nitong resort. Here, ang una about dun sa fountain na requested pa ng bunsong anak ng mga De La Cruz. Nilagay ko na rin dyan ang mga sinabi ng mga taga rito. Okay. Ito ang fountain na sinasabi nilang naglalabas at may dugong dumadaloy sa halip na tubig. Ha? Anong dugo? Sabi sa kwento-kwento, nakita na rin nilang may dugong umaago sa fountain. Nangyayari lang daw yun kapag kabilugan ng buwan. Ang corny! Tara na nga! Tsyusera ka! Ang mga bodycam nyo, ha? Dala ang kanilang mga equipment ay magkakasamang pumasok ang 3. Dahil na rin sa sanay na sila sa ganoong kapaligiran ay hindi na sila nakadama pa ng takot. Bagamat iba ang pinapakita nila kapag nakabukas na ang kamera. Pwede na sigurong dito tayo magsimula sa may gate. Oh, ready ka na ba, Hazel? Ako pa ba? MJ, lights please! Ito na, Kuya Josh, ayos lang po ba ang pwesto? Dito na lang sa harap. Para sa entrada ng video, makikita si Hazel sa gitna with Villa Cara Resort as background. Okay. Game? In 3, 2, 1, start! Narinig nyo na ba ang istorya sa likod ng isang magandang resort noong panahon ng 1980s? Mga kababalaghang hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Totoo nga ba ang mga patayang naganap noon dito? Halina kayo at samahan ng Team JHM sa ating bagong exploration journey. Dito sa Villa Cara Resort. Cut! Next phase tayo.
Maglalakad tayo, Ate Hazel, papunta sa fountain. And then, pagkatapos mong sabihin ang kwento tungkol doon, saka tayo lalakad papunta sa main door ng resort. Okay, let's go! Naglakad sila palapit sa fountain. Doon ay kinuwento niya ang nakalagay sa script. Ginawa niya yon na parang takot sa sariling sinasabi. Pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa main door. Dahan-dahan lang ang bukas ng pinto, ate. Alam ko, hindi mo ko kailangan turuan dahil hindi naman ako tanga. Okay, buksan mo na ang pinto. Ang creepy naman ang tunog. Pero sa lahat ng napuntahan natin, ito na lang ang may pinto. Totoo yan. Tara na sa loob. Ano kaya ang naghihintay sa atin sa unang palapag ng Villa Cara Resort na ito? Wow! Parang hotel style siya, ah. Ang una talagang bubungad ang reception. At malaki rin talaga siya. May chandelier po. Gaano kaya kayaman ang pamilya de la Cruz dito? Sa palagay ko, milyonaryo. Pansinin niyo ang mga muebles. Bagamat luma na, ay masasabi kong mataas na klase ang mga yan. Remember, my dad is an obsessed antique collector. At masasabi ko na kung na-preserve lang ang mga ito, napakalaki na ng value nila. Ay, truth ka dyan. Hindi natuloy ang sasabihin ni MJ nang magulat siya dahil sa biglang paglitaw ng isang pusa. Mula sa likod ng sofa na si Rana. Pilit na pinipigilan ni na Hazel at Josh ang kanilang tawa sapagkat masisira ang creepy ambience ng paligid. Pusa lang yun. Tara na lang sa second floor. Mukhang wala tayong ibang pupuntahan. Kitang-kita naman sa pagpasok natin ang buong first floor. Nagulat lang. Tara na nga. Dahan-dahan lang kayo ha. Mukhang marupok na ang hagdan. Yes, expected na yon dahil luma na nga ang villa. Sabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko, dito daw sa second floor ang maraming paramdam. Dahil dito sa floor na to namatay o pinatay ang mga guest. Totoo kaya na si Mrs. Cara de la Cruz ang salarin? Base sa mga na-interview ko, yes. Solid yes. Bakit hindi man lang sila nagsumbong? Kung talagang sigurado sila na may kinalaman nga si Mrs. de la Cruz. Well, isa sa pinakamayaman na pamilyang de la Cruz dito. Takot sa kanila ang mga kabaryo nila. Bukod sa mayaman ng lalaki, kilalang masamang magalit ang asawa nitong babae. Bakit naman? Dahil noon pa man may usap-usapan ng pinapatay nito ang unang kasintahan ni Mr. De La Cruz para siyang pakasalan. Grabeng plot twist. Imagine, pinapatay ni Mrs. ang unang nobya ng naging mister niya. Tapos, ang mister niya mismo ang pumatay sa kanya. Pero minahal siya ng lalaki. Whatever. Tahimik na nilibot nila ang buong second floor. Pero wala naman silang naramdaman o nakita na nakakatakot doon. Ang tanging nakakatakot lang doon ay ang nangyaring patayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot kung sino ba talaga ang tunay na salarin. Kaya naman, bigo silang bumalik sa ancestral house. Hindi na rin kasi nila nalibot pa ang ikatlong palapag, sapagkat bumagsak na ang hagdanan papunta roon. Ano ba namang exploration to? Wala man lang nangyari. Kahit man lang sana may mga nalaglag o kakaibang ingay. Huwag ka munang ma-stress. Baka may nakuha mga kamera natin na hindi natin napansin o narinig. Oo nga. Umuwi na nga lang tayo. Kailangan maipost na natin yan bukas. Opo. Kaya pagdating sa Maynila, aasikasuhin ko na. Para makauwi na rin ako kay nanay. Ikaw din, nakakainis. Mag-drive ka na nga, kuya. Baka mamaya biglang lumabas ang buntot at sungay ni Ate Hazel. Ha ha ha, nakakatawa. Mag-seatbelt ka na, tapos matulog ka na muna. Nang mailagay na ni Hazel ang seatbelt, ay doon lang nagmaneho paalis si Josh.
Ilang oras din ang biniyahe nila bago nila narating ang studio ni Josh. Doon na sila dumiretso para ma-review ang mga video. Ano ba yan? Ang boring naman. 3 million na ang subscriber natin. Tapos ganito ang next post? My gosh! Ayusin nyo yan kung gusto nyo na may kitain tayo. Maayos naman na. Konting edit lang ni Kuya Josh yan, ayos na. Lalagyan ko na lang ng sound effects. And palitan ko na lang ang color contrast. No! Hindi pa rin siya nakakatakot. Lagyan mo na lang kaya ng fake ghost. Pwede mo namang i-edit yun na parang usok lang na hugis tao o muka. Hindi na exploration ang tawag doon kapag ganun ang ginawa natin. Ano pa ang kaibahan natin sa mga manlulokong content creator? Wala akong pakialam! Ang mahalaga sa akin, madagdagan ng subscriber natin at mag-hit ang video. Gawin mo na lang kasi ang trabaho mo. MJ, bili ka na nga muna ng ice cream. Okay. Sige, abunuan ko muna. Sasama na ako. Josh, ayusin mo yan kung gusto mong may kitain tayo. Hindi na sumagot si Josh, pero naiinis na rin siya sa ugali ni Hazel. Hindi naman kasi dating ganoon ang ugali ng dalaga. Napapailing na inasikaso na lang ng binata ang pag-e-edit ng video. Bukod sa paglalagay ng mga sound effects, ay naglagay na lang siya ng mga maninipis na usok o hamog na maaaring magbigay ng nakakatakot na aura. Nang matapos na siya, ay pinadala na niya sa email ni MJ ang natapos niya. Natulog na siya pero hindi niya nilak ang pinto para sa pagbalik ng dalawang kaibigan. Ilang araw na simula nang nakabalik tayo ng Maynila Hindi mo pa rin ba pinupost ang video natin? Posted na po, madam. Ang dami nang likes and comments eh. Hindi lang ako nakapag-update at kasama ko ang jowa ko. Hay nako, ang landi! Sige na't magbabasa muna ako ng mga comments. Kailangan mabantayan ko kung may chance ba na malagpasan niya ang last video natin. Oo nga pala, nasabi na ba sa'yo ni Kuya Josh na 3 days from now, babalik na siya ng Bataan? Wala siyang sinasabi sa akin. Kahit kailan talaga yung lalaki na yan. Nakakainis! O sige na, babush! Nang maibaba na ni Hazel ang tawag, ay kaagad niyang tinignan ang post sa channel nila. Labis ang gulat niya nang makitang nalagpasan na nga nito ang nauna nila na video. Nadagdagan din ang subscribers nila. Sa sobrang saya ni Hazel ay nakaisip siya ng isang pakulo na gagawin niya. Doon pumasok sa isip niya ang salitang prank. Napangiting plinano niya ang kanyang gagawin at isasagawa niya yon ng gabing yun. Kaya nang sumapit na ang 9:00 ay tinawagan niya ang kaibigan. MJ, nasan ka ngayon? Ate Hazel, ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang boses mo? MJ, tulungan mo ko. Napasok ang bahay namin. Wala pa naman si Daddy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Help me, please. Tulungan mo ko. Bilis. Ano? Sige, papunta na ako. Maglakas sa kwarto mo. Natatakot ako. Bilisan mo na, please. Ito na, nakasakay na ako sa kotse. Papunta na ako dyan. Huwag may bababa ang tawag. Oo, dalian mo. Nagmamadali na nagtungo si MJ sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang malapit na siya ay bigla na lang namatay ang kanyang telepono. Naiinis na tinignan niya yon at napag-alamang na lowbat na pala. Ilang sandali pa ay nasa harapan na siya ng mansyon ni Hazel. Ano ba naman yan? Wrong timing naman ng cellphone na to. Hindi ko pa natatawagan si Kuya Josh. Paano ko lalabanan ng intruder? Alam ko na. Ito. Hindi ko alam kung anong tawag sa'yo. Pero sa palagay ko, mapapakinabangan kong tools na to. Hintayin mo lang ako, Ate Hazel. Ililigtas kita.
bumaba si MJ sa sasakyan at tumakbo kaagad papasok sa loob ng bahay. Kinakabahan man ay lakas loob na sumugod siya roon. Didiretso na sana siya sa ikalawang palapag nang may marinig siyang kumalansing sa madilim na kusina. Kaya naman, dahan-dahan ang ginawa niyang paghakbang papunta roon. Nang nasa bukana na siya ng kusina, ay may bulto ng isang matangkad na payat siyang naaaninag. Lumapit siya roon at nang makalapit ay malakas na inihampas ang kanyang hawak. Itong bagay sa iyo! Pagkatapos mahampas ay isang malakas na halakhak ang bumalot sa buong bahay. Kasabay nun ay ang pagbukas ng ilaw. Doon lang nakita ni MJ ang kaibigang dapat na ililigtas. It's a prank! Grabe, hindi ko talaga akalain na susugod kang mag-isa rito. Tapos hindi mo pa napansin na manikin lang ang inatake mo. Ate naman, mabuti na lang at wala akong sakit sa puso. Alam mo ba nag-alala ako sa iyo? Lukarit na to. Ano ba pumasok sa isip mo at nag-prank ka? Tapos na tayo sa face na to, di ba? Ito naman? Well, masaya kasi ako dahil nadagdagan ng subscribers natin. Bukod pa ron, nalampasan na ng Villa Cara Resort Exploration yung video na sinundan niya. Wow! Ibig sabihin, mas malaki ang commission namin? Yes, at dahil dyan, hindi pa tayo tapos sa prank. Ha? Anong ibig mo sabihin? It's Josh's turn. Ate Hazel, may sakit si Kuya Josh, di ba? Baka mamaya ay kung anong mangyari. Huwag ka nga KJ dyan. Tawagan mo siya at papuntahin dito. Sabihin mo may celebration tayo. Dahil success ang last upload natin. Pero... Pag hindi mo ginawa, hindi ko ibibigay ang share mo sa last na kinita natin. Kaka-withdraw ko pa naman. Hindi ko kaya. Natatakot ako na baka mapano siya. Dala ng inis kay MJ ay siya na lang ang tumawag sa kaibigan. Kaagad namang sumagot ito at nagkumpirma na pupunta. Kaya naman inutusan na ni Hazel ang isa pang kaibigan na bumili muna ng cake. Dahil sa huli ng prank ay ipagdiriwang nila ang successful video. Nag-aalangan man ay sumunod pa rin ang Becky sa takot na hindi makuha ang share ng kita sa pinaghirapan nila. Hazel, nandito na ako. Bakit ba nakabukas ang pinto ng bahay nyo? Sabi ko naman sa'yo lagi mo isasara yun, di ba? Lalo na't paniguradong mag-isa ka lang. Ay, hindi ba naisara ni MJ? Lumabas lang siya sandali eh. Bumili ng soft drinks. Ano ba yung ginagawa mo? Gusto mo tulungan na kita? Hindi na. Pagkain natin to. Ang mabuti pa, dalhin mo na lang muna ang mga chips dun sa TV room. Bet ko kasing mag-movie marathon. At mamimiss din kitang kasama. Naku, nagdrama pa. Sinabi pa na meeting. Movie marathon lang pala ang gusto. Sige na, tiaakyat ko na pala to. Mamimili na rin ako ng papanoorin natin. Okay. Pumunta si Josh sa TV room ng mansyon. Madilim doon kaya naman bago pumasok, binuksan niya ang ilaw. Nang mabuksan na ang ilaw ay pumasok na siya at ibinaba ang kanyang daladala. Pagkababa niya ng mga chips ay doon lang niya nakita ang mga naglalakihang manika na nakahilera pang nakaupo sa gilid ng bintana. Ang iba naman ay nakaupo sa upuan. Dahil sa may phobia siya sa manika, ay nakaramdam ng sobrang takot ang binata. No, hindi totoo ito. Wala namang mga manika noon dito ha. Namamalikmata lang ako. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa kaba at panginginig ng kanyang katawan.
hanggang sa bigla na lang manlabo ang kanyang paningin. Kasunod nun ay ang pagbagsak niya at pangingisay sa sahig. Dahil malaki siyang tao, ay lumikha yun ng malakas na tunog na pumukaw naman sa atensyon ni Hazel na paakyat na at ni MJ na kararating lang. Ano yun? Winawasak naman na yata ni Josh ang TV room? Dalian natin, ate. Baka napano na si Kuya Josh. Susang OA mo naman. Hindi pinansin ni MJ ang sinabi ni Hazel. Mas binilisan na lang niya ang kanyang pag-akyat. Nang makarating sila sa TV room, ay inabutan nilang nakahiga sa sahig si Josh at nangingisay habang bumubula ang bibig. Nataranta naman si MJ habang natulala lang si Hazel. Hindi kasi yon ang kanyang inaasahan. Ate Hazel, tumawag ka ng ambulansya. Inaatake ng epilepsy si Kuya Josh. Ha? Totoo ba to? Hindi ba to prank? Mukhang prank ba to sa'yo? Ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na. Lalo na't ikaw naman na may kasalanan ito. Natatarantang tumawag ng ambulansya si Hazel. Magkaganon pa man ay hindi na nasagip ang buhay ni Josh. Dahil nang madala ito sa ospital ay idineklarang dead on arrival ang binata. Takot at pangamba ang naramdaman ni na Hazel at MJ ng mga sandaling yun. Pero kahit pa nga ganoon ang nangyari, ay itinawag pa rin ng Becky kay Aling Minda ang nangyari sa binata. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ka marunong makinig. Sinabi ko na sa'yo may sakit si Kuya Josh pero itinuloy mo pa rin. Aba, malay ko ba na atakihin siya? Isa pa, hindi naman yata nakakamatay ang epilepsy. Kung hindi nakakamatay, ano nangyari? Nasa na ngayon si Kuya Josh? Nasa morgue. Ano, masaya ka na? Nakapag-prank ka na ng ibang tao? Hoy, nakakalimutan mo yata kung sino ako. Ako lang naman ang nagpasikat sa'yo. Ang mga gamit mo sa mga video natin at ang sasakyan mo ay nanggaling sa akin. Eh di bawiin mo lahat. Tutal gahaman ka naman. Spoiled brat na walang alam sa buhay. Mas matagal kayong magkaibigan ni Kuya Josh. Pero parang wala lang sa iyong namatay siya dahil sa lintik na prank mo. Hindi ko kasalanan na mahina siya. Bakit ba sa akin mo sinisisi ang lahat? Eh wala naman kayo kung wala ako. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan ko ng milyon ng nanay niya. Malaking halaga na yon. Total yun lang naman ang gusto niyo sa akin kaya kayo sumama. Hindi lahat ng tao kagaya mo. Diyan ka na! Iniwan ni MJ si Hazel sa harap ng ospital kung saan dinala si Josh. Mas minabuti na muna niya na magmuni-muni sa mga naganap ng gabing yon. Hindi rin niya inakala na masasabi niya ang mga bagay na yon sa kaibigang dalaga. MJ, ilang araw ka nang nandito ah. Hindi ba nag-aalala ang mga magulang mo? Malayo po sila sa akin. Nasa Cagayan po sila. Aling Minda, sorry po talaga. Wala man lang po ko nagawa para kay Kuya Josh. Naiintindihan ko. Hindi naman lingid sa aking kaalaman na may kakaiba talagang ugali ang inyong kaibigan. Pero mahal siya ng anak ko. Kaya tinanggap ko siya kahit wala pa silang relasyon. Alam po ninyo? Oo. Sige na, magpahinga ka na muna. May kubo sa likod ng bahay. Umidlip ka muna. Yun nga ang ginawa ni MJ. Simula nang iuwi ni Aling Minda si Josh sa Bataan, ay hindi na siya umuwi pa. Sumama na siya sa ginang. Hindi dahil sa kaibigan niya lang si Josh, kundi matagal na siyang may pagtingin dito. At wala siyang plano na kausapin muna si Hazel dahil sa nangyari. Ano, Hazel? Hindi ka ba talaga sasama sa akin sa burol ng kaibigan mo? Aba, siya pa nga ang tagapagtanggol mo nung high school kayo. Tapos hindi ka man lang pupunta sa burol niya? Hindi mo kasi naiintindihan dahil lagi kang wala rito.
Ang mabuti pa, pumunta ka mag-isa mo at bigyan mo na lang si Aling Minda ng 1,000,000. Huwag mo kong pinagtataasan ng boses. Nakakalimutan mo na yata na ako pa rin ang nagpapakain sa'yo at dito ka pa rin sa bahay ko nakatira. Whatever. Napapailing na lang na umalis si David at iniwan ang anak niyang halos kaugali niya. Mag-isa na lang siyang nagpunta sa Bataan. Plano niyang bigyan na lang ng malaking halaga ang pamilya ng binatang namatay sa mismong bahay niya. Bagamat sinabing sa atake at pagkabagok ng ulo namatay si Josh, ay ayaw niya ng iskandalo. Kaya naisip din niya na may punto ang anak niya na bigyan na lang ng 1,000,000 ang pamilya ng binata. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makiramay. Nagdala na rin ako ng kaunting tulong. Kaso, Tseke, ayos lang ba? Tseke? Pinabayaran mo ba ang ginawa ng anak mo? Nakikita mo ba kung nasan ngayon ang anak ko? Magulang ka rin, kaya dapat naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Walang kasalanan ng anak ko. Aksidente ang nangyari. Hindi niya ginusto ito. Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na alam ng anak mo na may sakit na epilepsy ang anak ko. At mas lalong alam ng anak mo na may phobia si Josh. Pero para lang kumita, ginawa niyang content yon. Ipinost pa nga niya, di ba? Nakita mo na ba ang prank na ginawa niya? Nagmamagandang loob na nga ako na magbigay ng malaking halaga para sa libing ng anak mo at para sa'yo. Tapos ganito pa ang sasabihin mo? Sisisihin mo pa ang anak ko? Pwes, ito ang tandaan mo. Kahit anong gawin mo, hindi na may babalik doon ang buhay ng anak mo at wala ka rin namang maikakaso sa amin. Iyon ang akala mo dahil may magagawa ako para pagbayarin kayo. Kayong lahat. Galit na umalis si David dala ang tseke na inihanda niya para kay Minda. Lingid sa kanyang kaalaman ay isang magaling na mangkukulam ang ginang. Inihinto lang nito ang gawain dahil sa kanyang nag-iisang anak na malaki ang takot sa mga manika. Bakit Hazel? Bakit mo ginawa sa akin ito? Pinatay mo. Bakit? Hindi! Hindi ka totoo! Nasa isip lang kita! Wala akong kasalanan sa'yo, Josh! Wala! Ah! Lubayan mo ako! Hindi ka totoo! Totoo ako. Nakikita at naririnig mo. Naging mabuting kaibigan ako sa'yo. Bakit mo pinatay? Masaya ka na ba na wala na ako? Anong pakiramdam na pinatay mo ako? Ah! Daddy! Si Josh! Daddy! Hazel, anak! Ano ba sinasabi mo? Tayo lang ang nandito. Wala na si Josh. Hindi. Nandito siya. Naririnig ko. Maniwala ka sa akin, Daddy. Nandito siya kasi ako sinisisi niya sa pagkawala niya. Natatakot ako. Ayaw niya akong tigilan. Kahit sa panaginip ko, nandun siya. Hindi niya ako pinapatahimik. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, anak. Ilang doktor na ang tumingin sa'yo, pero ganito pa rin. 1 buwan na simula nang ilibing si Josh. Hindi ko na alam kung saan pa ako lalapit para lang gumaling ka at bumalik sa dati. Tita Minda, nasan po kayo? Nandito na po ako ulit. Nagdala po ako ng mga pasalubong. At saka alam mo po, mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Sa kanya pa nga po nang galing ang Ay? Walang tao? Baka nasa kubo sa kabila. Mapunta na nga lang.
Ibinaba ni MJ ang kanyang mga dalang pasalubong at tinungo ang kubo na kanyang tinutulugan noong nakaburol pa si Josh. Ngunit bago pa man siya makalapit ay lumabas na ang ginang sa kubo. Masayang sinalubong niya ito. Kabaligtaran naman ni Minda na halatang nagulat. Oh, anong ginagawa mo rito? Siyempre po, dinadalaw kayo. Alam niyo naman po na nangako akong dadalawin kayo kahit paminsan-minsan lang. Ganun ba? Doon na tayo sa bahay. Ano po ba nangyayari sa inyo? May tinatago po ba kayong lalaki dyan? Hindi pa man nakakapagpalusot si Minda, ay isang malakas na sigaw naman ang kanilang narinig. Sigaw yon ng isang lalaki. Galit na galit ito at pinagbababato pa ang bahay ng ginang. Hoy babae, lumabas ka dyan at harapin mo ako! Hayop ka! Mangkukulam ka! Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo? Lumabas ka dyan! Hoy! Tanda! Tigilan mo nga ako sa mga pinagbibibintang mo! Manggugulo ka pa rito! Tito David, ano po ba nangyayari? Yang hayop na matanda na yan, mangkukulam yan. Kinukulam niya ang anak ko. Aba! Huwag ka nang bibintang! May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Galit ka sa anak ko kaya mo siya binaliw at nilagyan ng peste sa utak. Mukhang nakarma na nga ang anak mo. Masama kasi ang ugali. Manang-mana sa'yo. Tama na po, huwag po kayong mag-away. Ang mabuti pa po pag-usapan po natin to. Ano po ba nangyari kay Ate Hazel? Maayos na siya ngayon sa piling ng albularyo. Kaya kung ako sa'yo, titigilan ko na ang pangungula mo sa anak ko. Ano bang gusto mo? Pera? Marami ako nun. Bibigyan kita kahit magkano gusto mo. Pero tanggalin mo na ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Isaksak mo yan sa baga mo. Lumayas ka rito. Isa pa wala akong ginagawa sa anak mo. Hindi lang naman anak ko ang nagagawa niya ng hindi ka nais-naisa. Bakit ako agad ang pinagbibintangan mo? Umalis ka na. Dahil kung hindi, ipapapatay kita sa mga kabaryo ko. Tandaan mo, nasa teritoryo kita. Nagpupuyo sa galit na umalis si David. Biguman ay umaasa siya na mas bubuti na ang kalagayan ng kanyang anak na ngayon ay patuloy pa ring ginagamot ng albularyo. Aling Minda, alam ko po na wala akong karapatan na tanungin kayo. Pero gusto ko po sanang malaman ng totoo. May kinalaman po ba kayo sa ibinibintang ni Tito David? Gusto mo ba talagang malaman? Opo. Totoo ang sinabi niya. Kinukulam ko si Hazel. Pero hindi ko naman siya papatayin. Ha? Tita? Natatakot ka rin ba sa akin? Alam mo, ganyan-ganyan din ang reaksyon noon ni Josh nang malaman niya na nagmula ako sa angkan ng mangkukulam. Pero inihinto ko na noon. Bakit bumalik na naman po kayo sa pangungulam? Ang gusto ko lang naman ay pagsisihan ni Hazel ang ginawa niya. Ayoko nang maulit pa sa ibang tao ang nangyari sa anak ko. Isa pa gusto kong makita niya ang halaga ng mga tao sa paligid niya. Ang tagal na nagtiis ng anak ko sa ugali niya. Pero parang baliwala ang pagkawala ni Josh. Naiintindihan ko po kayo, pero sa tingin ko po ay sobra na. Ano po bang dapat gawin ni Ate Hazel para mapatawad niyo siya? Tanggapin niya lang ang pagkakamali niya. Hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng tao. Hindi naman ako masama. Nang makita ni MJ na umiiyak na si Aling Minda, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Kahit pa nga may takot din siya sa puso niya sa kaalamang mangkukulam ito. Pero naniniwala pa rin siya na mabuting tao ang ginang.
Kaya naman, nais niyang tulungan din itong makalaya sa sakit na dala nito sa pagkawala ni Josh. Tito David, nandito po ba si Ate Hazel? Nandito. Pasok ka. Kumusta na po siya? Medyo maayos na. Hindi na tulad ng dati. Ano nga pala ang gusto mong merienda? Ngayon lang may dumalaw ulit sa anak ko simula nang mawala si Josh. Hindi na po. Nandito po ako para kausapin si Ate Hazel. Kailangan lang niyang makinig. Tungkol saan? Anak, mahina ka pa. Dapat tinawag mo ko para naalalayan kita. Ayos lang, Dad. Narinig ko kasi ang boses ni MJ at saka sabi sa akin ni Josh sa panaginip ko, dadalawin mo raw ako. Hindi lang pagdalaw ang ipinunta ko dito. Gusto sana kitang kausapin. Sige, makikinig ako. Naupo sila sa sofa. Doon ay pinag-usapan nila ang tungkol sa sinabi ni Aling Minda. Umiiyak naman si Hazel sa kanyang mga nalaman. Batid niyang malaki ang kasalanan na kanyang nagawa. Kaya naman nagplano sila ng pagpunta sa Bataan. Aling Minda, tao po. Sandali lang! Nandyan na! Nanay Minda? Anong ginagawa niyo rito? Gusto ka raw makausap ng anak ko. Sana naman ay mapagbigyan mo kami. Pumasok kayo. Ihahain ko lang po itong dala namin pagkain. Sige. Nanay Minda, alam ko po na malaki ang atraso ko sa inyo. Pero, nagsisisi po talaga ako sa nagawa ko. Hindi naman po yun ang intention ko. Hindi ko po inakala na mangyayari yun. Napakabobo ko po sa part na hindi ko man lang kahit minsan inalam kung ano bang makakabuti at makakasama sa sakit ni Kuya Josh. Nay, sana po mapatawad ninyo ako. Masyado pang maaga para sa hinihingi mo. At hindi ko pa maibibigay yon ngayon. Naiintindihan namin. Ito lang ang itanim mo sa utak mo kung gusto mong mapatawad kita. Patunayan mong nagbago ka na. Patunayan mo na hindi na ikaw ang Hazel na nakilala ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan ko po. Biguman si Hazel na mapatawad siya kaagad ni Minda ay mas gumaan na ang kanyang pakiramdam. Kaya naman habang nasa daan sila pauwi ay bumuo siya ng planong habang buhay na niyang gagawin. May plano ako. Ha? Anong plano mo na naman? Naku, pag naririnig kong salitang yan, kinakabahan ako eh. Lukaret, ang ibig kong sabihin, may plano akong gumawa ng ibang content. Ibang tema ng vlog. Ano naman ang plano mo? MJ, naaalala mo pa ba ang pangarap noon ni Kuya Josh? Nagsisimula pa lang tayo noon. Sinabi niya na gusto niyang tumulong sa mga homeless at sa mga stray animals. Ano kaya kung yun ang gawin natin? Magpatayo tayo ng facility na pwedeng tuluyan ng mga homeless. Tapos shelter din para sa mga hayop. Wow, totoo ba yan? Pwedeng mababang kitain natin dyan. Pwede rin na mabash. Wala akong paki sa iisipin ng iba. Ang gusto ko ay hindi lang kumita. Gusto kong ituloy ang pangarap ni Kuya Josh. May views at subscriber man o wala. Itutuloy natin. Pero matutuloy lang yon kung tutulungan ninyo ko. I'm in. O sige, sponsor ko na. Ako na ang bahala sa mga shelter na yan. Pero ang mga ibibigay niyong ibang tulong dapat galing na sa inyo. Siyempre naman po. Approved! Lumipas pa ang mga araw at buwan. Itinuloy nga nila ang kanilang napag-usapan.
unti-unti na ring gumaling si Hazel. Nag-take over na rin siya sa isang business ng kanyang ama. Kaya naman, mas marami pa ang kanilang natutulungan. Masaya na rin at tanggap na ni Minda na wala na ang kanyang anak. Madalas na dinadalaw din siya ng mga kaibigan ni Josh na sina MJ at Hazel. Kaya kahit papaano ay napupunan ang kanyang pangungulila sa anak. Naging click din sa masa ang bagong tema ng vlog nila. May iba pa na hinangaan at ginaya ang kanilang ginagawa. Nanay Minda, nandito na kami! Ay! Ano ba naman ang batang to? Ginulat mo naman ako sa lakas ng boses mo. Mabuting impluwensya ang anak mo sa anak ko, kaya salamat. At pasensya ka na rin kung hindi naging maganda ang nangyari sa atin noon. Umayos ka. Ang tatanda na natin, nagdadrama ka pa. Ulamin kita dyan eh. Gusto mo? Mukha nakahanap si Daddy ng katapat. Ay, true! Mukhang may bagong love team na tayong aabangan ah! Magsitigil nga kayong mga bata kayo. Ang mabuti pa, tulungan na lang ninyo akong magluto ng pagkain natin. Tulungan na kita. Masayang-masaya ang apat sa banding nila. Para silang isang pamilya na muling nagkasama-sama. Pero sina Hazel at MJ talaga ang pinakamasaya. Kahit pa nga may lungkot pa rin silang nadadama sa tuwing naaalala nila ang yumaong kaibigan na si Josh. Simula ng araw na yon ay mas napadalas ang punta ni David sa Bataan kahit pa nga hindi nito kasama ang anak at si MJ. Sa buhay natin ay hindi naiiwasan na may mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Kaya bago natin gawin ang isang bagay, pag-isipan muna nating mabuti. Lalo na kung ito ay para lang mapasaya ang iyong sarili. Lagi ring tandaan na ang karma ay walang pinipili. Mayaman ka man o mahirap. Isa pa, hindi rin solusyon ang pera sa lahat ng problemang nagawa. Kaya sana ay mag-iingat tayo, maging sa pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa atin. Shout out sa solid listeners ng mga istorya ni Lola Telang. Chris Apasible at sa pogi niyang asawa na si Ralph Angelo Apasible ng Batangas, Beryl Ladrillo at sa buong Ladrillo family, RMJM, Carmela Landayan, Jeanette Sanico at sa kanyang birthday girl na si Cheryl Tino, Rose Guevara, Grace Limsiaco, Marinette Mangrag, Dolores Lapi, Marlene Guevara, Brian Arines, Dodds Hunco, Megs TV Official, Girly Satur, Siling Department ng San Fernando, Malvar, Batangas, Arian Laginlin at sa mama niya na si Jenny Laginlin at papa niya na si Loreto Atanasio, Laginlin family, Atanasio family, Marisol Santos, Wendy Cedron, Noemi Garcia Pabunan, Jonafe Makabuhay, Jessa Dawaton, Haru Girl 16 Vlogs, Maggie Francisco, Benji Mabasa Francisco and family ng Rodriguez Rizal, Ami Viray ng Talim Island, Binangonan Rizal, Ching Uy, Judy Villanueva, Yanzi Intia Garay, Narlene Micabalo, May Fugaban, Kimberly Espanyola, at kay Vicky Yabut na isa sa mga top commenters ng ating channel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.